Okay, good day sa inyo lahat, no, mga ka-Mobil Rider, mga ka-Vlog TV. So, welcome sa aking channel. Muli, magbablog tayo regarding sa ating gulong Pieco Cobra. So, honest reaction tayo, no. 4 months ko lang ginagamit tong Pieco Cobra natin. Tumakbo na siya ng 15,000. So, ang trabaho ko ay MC Taxi. So, ang tendency nito, mas pressure yung gamit natin sa gulong sa likod, gawa ng lagi tayong may angkas, mabigat. So, mas mabilis siyang maupod. Di tulad pag single ka lang, ginagawa mo lang service, wala kang angkas, o the same time, delivery rider ka lang, magagaan lang yung mga i-deliver mo. So, kung kukumpara doon, mas mabilis talaga siyang mauupod. So, inabot na to ng 15,000. So, tignan natin Okay, so yan itsura niya ngayon. 15,000 na siya. Ito na itsura niya. Hindi ko alam kung makapal pa yan, pero parang upod na kasi medyo makinis na yun sa ibabaw niya. Yan, makinis na siya guys. So kung mapapansin nyo yan, makinis na siya. So comment nyo naman dyan kung pwede nang palitan. Kasi usually yung ginagamit natin before, yung quick tire, yung may guhit sa gitna. So kapag yung guhit sa gitna na yan, pumantay na sa magkabilang side. So yun yung signs na manipis na yung sa ibabaw niya at palitin na siya. Ito kasi yung design nito guys, walang guhit sa gitna to. Dito lang sa mga gilid yung designs niya na may mga spike na ganito. Okay, so ano nga ba yung performance na naibigay sa akin ng Pieco Cobra? Okay, guys, so yung honest reaction natin regarding sa Pieco Cobra as a mobile rider or MC Taxi is makapit siya. Never ako nag-slide sa biyahe natin. So, mabiyahe tayo ng at least ng mga 12 to 16 hours a day. Pero hindi ko naman masyado na-straight yung week na yan. Pero nung December, talagang straight yung biyahe ko nun guys. Talagang bugbogan. So, kahit sa wet siya, hindi naman siya madulas. Ngayon nga guys, manipis na nga siya pero hindi pa ako napaplatan dyan. Never pang nabutas to. So, matigas din siya. At the same time, makapit. Never akong nag-skate kahit sa mga madudulas na mga kalsada, sa mga basa. Pero wag lang talagang pag alam mo ng basa, sobrang bilis ka pa rin. Wag mong sadyain kasi baka bigla ka na lang din ma-slide. Kaya siguro kahit ano pang brand yan, So, ingat pa rin. Pero ako nga, reference nyo na lang ako 12 to 16 hours ang biyahe ko everyday. Pero hindi ako nadudulas. Never akong naplatan. So, yung quality niya, yung performance niya, okay na okay. Isipin mo na lang guys, yung ganitong gulong na gamit mo. Quality siya. So, yung ganitong size nga pala, is tingnan natin. Size nito is 100 over 80 and 14. So ang halaga nito guys, hindi nagkakalayo sa quick tire, sa Takara tire. So 1,260. Kakalang ko to. Ang Takara tires, hindi sila kumukuha ng gulong na alam nilang hindi good performance. Kumbaga, ito yung pinakamababa nilang gulong na may bibenta sa market. Pero tiwala sila na hindi sila ipapayan ito, okay? So, hindi sila kumukuha ng mga low class na gulong, guys. Ito yung pinakamura nilang gulong. So, sumunod dito yung quick tire. So, yun guys, kung may mga question kayo, huwag kayo mayang magtanong. Mas maire-recommend ko to. Either itong Pieco Cobra at yung quick tire. Yan. Gaya na sinabi ko, matibay siya. Napakasarap gamitin sa biyahe. Maasahan mo sa long ride, bakbakan, hindi siya basa-basa napaplatan, matibay na matigas, but makapit. So yun lang naman yung mga hinahanap natin guys, sa mga gulong ng mga motor natin, yung maasahan natin, makapit na matibay pa. So yun yung honest reaction natin sa pag ito sa ating gulong ng Pieco Cobra. Ito ko sa inyo Ayan, Pieco Cobra.
Okay, so hanggang dito na lang guys, papyaw lang yon, para magkaroon lang kayo ng idea kung maganda ba talaga o okay nga ba talaga ang Pico Cobra. So masasabi ko okay naman siya sa performance, makapit, matibay. So hanggang dito na lang, paalam sa inyo, bye bye.